Magandang araw po sa inyong lahat, sa aking mga followers at subscribers dito sa aking YouTube channel na Juris Influencer. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At dito po sa ating channel, hindi lang po tayo basta naghahatid ng balita, ating pong hinihimay ang mga batas sa likod ng mga nagbabagang balita. Sa episode na to, pag-usapan natin ano ba yung tinatawag na state kidnapping at ano ba yung mastermind in corruption na aligasyon ng isang dating kongresista na si Mike Defensor. At ano ba yung impeachment na yan na 1-year bar rule. Yan po ang ating mga tatalakayin sa episode na to at ating pong hihimayin ayon sa ating mga narinig na balita. Kaya umpisahan po natin dito sa isang isang motorcade rally na ginanap kanina sa EDSA, along EDSA, na pinamunuan po ng dating kongresista na si Mike Defensor, na last year tumakbo tong bilang alkalde ng lungsod ng Quezon, ngunit hindi pinalad na manalo. At kung kaya't ang hinala ng mga tao, kung kaya't maingay ngayon to, nag-ahasik ng political noise, sapagkat siguro parte ng kanyang strategiya upang muling umingay ang kanyang pangalan sa larangan ng politika at balak tumabo muling alkalde sa Quezon City o kaya bilang senador ng ating Republika ng Pilipinas. Kanina ay isa sa kanyang mga talumpating binitawan ay may aligasyon siya na ang ating Pangulo ay mastermind of corruption in the country. Ito po ay isang mabigat na akusasyon laban sa isang sitting president. This is actually a direct assault on the provision of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019 at likewise a direct assault on the provisions of the Plunder Law. At ito po ay isang seryosong bagay na kung susuriin ay may mabigat na legal na implikasyon sapagkat ang kanyang pong mga pananalita at akusasyon laban sa presidenteng si Bongbong Marcos kanina dyan sa EDSA sa harapan ng mga publiko at sa gitna ng isang rallying isinasagawa sa EDSA ay pwedeng maging isang sitwasyon kung saan ay parang ginagalit niya ang tao, mapuot ang tao sa kasalukuyang gobyerno upang ito ay hindi na sumunod sapagkat sa kanyang aligasyon ng korupsyon. Ito ay pwede ring ituring na isang panghihikayat na ang taong bayan ay huwag nang maniwala sa kasalukuyang administrasyon at magalsa laban na dito. Yan ang mga ilang potensyal na sitwasyon na pwedeng mangyari sa pagbigkas ng isang seryosong bagay katulad ng mastermind of corruption in the country, ang ating Pangulo. At nang walang ipinakikitang ebidensya, kasi kung ganitong may mga aligasyon ng korupsyon ay kinakailangang ikaw ay magsampa na reklamo sa appropriate courts para malaman at magkaroon ng investigasyon kung talagang may mga conspiracy nangyayari sa ilalim ng ating pamahalaan. At sa gana naman ng presidente ay kinakailangang magsampa ka ng impeachment doon sa mababang kapulungan upang doon patunayan ang isang conspiracy para sa aligasyon na ang Pangulo ay mastermind ng isang malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At pangalawa, ang sinabi ni Mike Defensor ay involved sa state kidnapping ang ating Pangulo tungkol dito sa former president na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan ngayon ay nasa kustodiya ng International Criminal Court. Matatandaan natin na maraming aligasyon na ginawa ang kampo ng dating Pangulo, lalong-lalo na ang kanyang mga lokal na abogado katulad ni Harry Roque
na kung saan sinasabi nito na nagkaroon ng state kidnapping at kasabwat dito ang kasalukuyang administrasyon sapagkat pinayagan niyang dalhin ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands at doon ay ikulong ang dating Pangulo nang hindi dumadaan sa tamang legal na proseso katulad ng paglalabas ng isang warrant of arrest ng isang lokal na hukuman at dapat ay binigyan daw ng benefit of due process at lumalabas kasi sa nangyari sa dating Pangulo ay nag-rely solely on the basis of the warrant of arrest issued by the International Criminal Court considering the fact na sabi nila ay wala na naman jurisdiction ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas at the time the former president was arrested by the Interpol in cooperation with the International Criminal Court. Tingnan natin kung may basihan ng sinasabi ng dating kongresista na si Mike Defensor. Ayon po sa Korte Suprema na dinisisyonan noong panahon na naaresto nga itong si dating Pangulong Duterte. Ayon sa ponente na si Justice Marvick Leonen, ang Pilipinas ay nasa ang krimen na mga committed by the former president falls under the jurisdiction of the International Criminal Court from the year 2012 up to 2019, meaning lahat po ng krimen na nangyari at nagawa ng dating Pangulo ay maaari pang ituring na nasa jurisdiction tayo ng International Criminal Court. At sapagkat ang ating bansa ay nag-withdraw lamang sa ICC noong 2019. Kung kaya't tama lamang ang ginawa ng ICC na mag-acquire ng jurisdiction and arrest the former President Rodrigo Roa Duterte. At ito ay taliwas sa sinasabi na nagkaroon ng state kidnapping and that there was no warrant of arrest issued by the local court. At yun na nga ang naging basihan na yung arrest warrant of the International Criminal Court. At ang Interpol ay inaresto yan sapagkat meron po tayong pakikipagtulungan sa Interpol at tayo po ay miyembro ng International Police sapagkat sa mga ilang kaso na kinabibilangan ng mga Pilipinong tumakas mula sa Pilipinas ay yan ang ating laging katuwang upang maaresto at ibalik dito ang mga Pilipino nagkasala sa ilalim ng ating saligang batas at ng mga umiiral na batas dito sa ating bansa. So, the state kidnapping has no legal basis. It is actually based on the arrest warrant issued by the ICC and the validity of the cooperation between the Philippine government and the Interpol. That is why the former president was arrested and is now presently detained with the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. As regard the mastermind of corruption in the country, ito din ay walang sapat na ebidensya. Kung may ebidensya, ang tanging dapat ginagawa ng isang dating kongresista ay magsampa ng impeachment complaint sa mababang kapulungan na hindi po nila ginawa dahil sa kakulangan ng kooperasyon at endorsement na isang mambabatas mula sa House of Representatives. So walang gustong mag-endorse ng reklamo ni na Mike Defensor kung kaya't hindi sila naging successful sa pagsasampa ng isang reklamo for an impeachment against the President. So medyo delikado, going back, medyo delikado ang pagbibitaw ng salitang mastermind ng Pangulo sa isang malawakang korupsyon sapagkat ito ay merong malawak na implikasyon pagdating sa legal na bagay sapagkat ito ay pwedeng maituring na isang krimen na under Article 142 of the Revised Penal Code na kung saan ay ito ay isang potential inciting to sedition case in court. At pwede ding maging isang cyber libel o isang libel na pwedeng isampa ng ating Pangulo laban sa nagbitaw ng isang walang basihang legal na aligasyon. Okay?
So, pagdating naman doon sa impeachment at meron naman sila dapat pagkakataon na magsumite ng impeachment against the president. But the problem is that the group of Mike Defensor was not able to secure even one endorser para naipasa nila yung reklamo. Sapagkat may naunang dalawang nagreklamo at merong mga sponsor ang nakakapagtaka lamang, itong grupo ni na Mike Defensor ay walang nakuhang suporta mula sa mga Duterte identified na mga legislators. At yun ang malaking katanungan ngayon. Kung kayo ay gusto nyong ipatanggal ang sitting president, ay dapat may kooperasyon ng inyong mga kagrupo doon sa House of Representatives. But unfortunately, kahit isa, walang lumabas na maging sponsor para maisumite ang reklamong impeachment against the president. Alam niyo po kasi sa ilalim ng ating saligang batas, kapag ang isang pribadong mamamayan katulad ni na Mike Defensor o ni na Chavit Singson na mga hindi na to mga public officials, mga private citizens yan, pag nagsampa na reklamong impeachment yan ay kinakailangan may endorser sila from any member of the House of Representatives. So in the absence of any endorser from the House of Representatives, the application or the complaint for impeachment will definitely fail at hindi pwedeng umusa dyan at pwede pang tanggihan yan ng the Office of the Secretary General of the House of Representatives. So hindi pwedeng sabihin ng grupo ni Mike Defensor na may pagkabayas ang Office of the Secretary General because it refused to accept and acknowledge the impeachment complaint that they tried to file last week. Yan po ay walang basihan sapagkat siyempre titingnan mo sino nag-endorse, walang nag-endorso, so hindi uusad ang impeachment complaint laban sa Pangulo sa dahilang may mga kakulangang dokumento na mandatorily required by the 1987 Constitution. Okay? So palagay ko hanggang dito na lamang po at nahimay naman natin ang balita tungkol dun sa rally, tungkol sa mastermind of corruption ng ating presidente. Ito ba ay may legal na basihan? At yung tungkol sa state kidnapping na pinaliwanag natin na wala ring legal na basihan sapagkat may desisyon ng ating Korte Suprema at tayo po ay merong pakikipagtulungan sa Interpol kung kaya't ang presidenteng dati si Rodrigo Roa Duterte ay naaresto at nadala sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Okay? So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, ang inyong pong Juris Influencer.